Good morning mga ka-BJ! Isang napakagandang umaga ng Martes, March 11, 2025, no? Sabi nila, karamihan sa mga naririnig ko na kwento ng mga driver, no? Ang araw ng Martes ang pinakamatumal daw sa kanila na biyahe. Ikaw, anong araw sa palagay mo ang pinakamatumal para sa'yo? I-comment mo naman dyan, dahil ibibiyahe natin yan. Titingnan natin, obserbahan natin kung matumal ba talaga. Ngayon, Martes, sinasabi nila matumal daw. Ngayon, titingnan natin kung aabot ba tayo ng 5,000 ngayong maghapon. So ang oras pala natin ngayon ay alas 5:48. Siningit natin yung pagbablog habang ako ay on the way papunta sa aking suki na kainan at kalibangan sa Bisaya. Malibang sa ko sige lang biyahe. Malibang maghugas. Ayan. Then mag-almusal na rin para tulad na sinasabi ko, dagdag energy. Kalusugan mo na saka bibiyahe. Okay? So papunta ako ngayon kay Ladlis Lane. Nandito ako sa Pasay. So sasadyain ko pa talaga yun papunta doon para gagawin yung gusto ko, para pagkatapos dire-diretso na yung biyahe natin. So ngayon medyo napasarap yung tulog natin. Tinanghali tayo ng konti. Magsimula tayo kanina alas 3 na ng madaling araw. Wala. Minsan kasi ganun talaga Pag pagod ka, hindi mo pwedeng pilitin. Di ba? Pero ngayon may earnings na rin naman tayo. Kaya lang medyo maliit lang. Okay? So ito na nga pala yung earnings natin. Yung oras natin ay alas 5:52. At 5 star pa rin tayo. Wala pang nakapag-isip na i-1 star. So yung earnings natin guys ay 1,057 pa lang. At naka 5 bookings na tayo. So yun nga, medyo maliit pa lang yung earnings natin ngayon. So subukan natin tong Martes, no? Baka mapahiya tayo. Dahil nga marami talagang nagsasabi na pag araw daw ng Martes ay medyo may katumalan. So yan, nandito tayo sa EDSA Pasay. On the way tayo papunta doon sa Makati, doon sa La Paz, no? Cornet Archimedes. Kaya tara, diretso na tayo doon para mag-almusal. So ayan mga ka-PJ, habang binabaybay natin tong EDSA papunta doon sa may Pablo Campo, mayroon lang akong konting ikwento sa inyo. Alam nyo ba na dati noong mga 2022 ay halos ganitong din kahaba yung oras na binibiyahe ko sa araw-araw. At sa obserbasyon ko at sa experience na rin, ang laki ng pinagbago ng earnings ko. Dati ganito kahabang oras na binibiyahe ko, wala namang pinagbago dyan. Yun pa rin yun ang ginagawa ko. Kumikita ako ng 7,000, minsan 8,000. Pinakamahina na yung 6,000. Pero ngayon talagang makikita nyo naman yung earnings ko, halos 5,000 na lang talaga. Pinakamalaki na yung 6,000 plus. Kaya laki ng ibinaba ng pamasahe. Isipin nyo yun. Yun yung nakakalungkot, kasi nga simula nung dumating si InDrive, talagang naging ganun ang pamasahe. So hindi natin masisisi si Grab kung minsan kahit sinasabi niya na hindi nila kayang makipagsabayan ng pababaan ng pamasahe kay InDrive, pero nagagawa pa rin niya. Dinadaan niya sa saver, sa promo. Yun, di ba, nakikita natin saver na nga, promo pa, di ba? Kaya ang laki talaga ng ibinababa ng pamasahe. Walang choice kailangan niya makipag buno kay InDrive na
parang binabalahura yung pamasahe, di ba? Kaya nga ako isa ako sa nakikiisa na sana wag natin suportahan yung ganun. Kasi sino ang kawawa sa bandang huli? Di ba tayong mga driver? Sila, kikita at kikita sila eh. Tayo na magkano lang naman yung kinikita natin, barya lang yung kinikita natin kumpara sa kanila eh. Di ba? Eh sana wag natin suportahan yung ganun na pababaan ng pamasahe. Kawawa tayo, kawawa yung katawan natin. Last pag kinakailangan natin magwadwad ng husto sa biyahe para lang kumita, para maibigay natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Alam nyo ba, kapag halimbawa magtuloy-tuloy yan, hindi magbabago yan si in-drive ng pamasahe. Ganyan pa rin yung pamasahe niya. Darating ang panahon yan, talagang yan na yung labanan. Pababaan ng pamasahe, pahabaan ng PC. Okay? Yung problema, itong si in-drive, parang ayaw niyang mamuhunan eh. Kasi di ba kung natatandaan nyo yung mga noon, naglabanan si Grab at saka si Uber. Di ba? Pahabaan ng PC, palakihan ng incentive para ang driver ganda yung kita, di ba? Marami dyan na mga driver lang noon, iba galing sa taxi, nagkaroon ng sariling sasakyan na pinangbibiyahe ngayon sa Grab. Marami dyan umasinso. Kasi yun dapat, di ba? Dapat umaasinso ka. Hindi yung habang buhay kang makikiboundary, di ba? Ganun naman dapat eh. Kaya nga tayo nagsisikap eh. Ngayon, kung paano kung nagsisikap ka nga pero yung kita mo ay sapat lang, di ba? Sapat lang ipang tustos sa pamilya mo. Wala. Hanggang dyan ka na lang talaga. Kaya kung magpatuloy itong ganito, ganyan nga, sumabay na si Grab, wala na siyang magawa dahil halos mauubos yung pasahero niya dahil nandun na kay in-drive. Kasi nga sobrang baba ng pamasahe, di ba? Patay na yung mga driver. Kawawa tayo ang kawawa. Kasi parang ang gusto ni in-drive kayo mga driver, punta kayo dito sa akin, tulungan nyo akong umasinso. Magtiis mo na kayo ngayon kahit bababa ang pamasahe para balang araw aasinso din ako, yung kumpanya ko aasinso. Ang tanong, may pinangako ba sa inyo na pag umasinso yung kumpanya ko ay aasinso din kayo? So hindi naman tayo pwedeng maghintay tayo kung kailan siya umasinso. Kailangan natin ngayon makakasurvive tayo. Maitataguyod natin yung ating pamilya, yung ating sasakyan, kaya natin i-maintain. Buti sana kung marami tayong bala, di ba? Hindi naman dapat ganun eh. Kapag nagtayo ka ng kumpanya, natural, mamunan ka, di ba? Para itangkilik ka. Kung sa transport yung itangkilik ka ng pasahero at ng mga driver. Di ba noon nung pumasok yan si Joyride, may libreng top up 2,000, diba? Si in-drive nung nag-alok, may 500 Gcash. Ngayon yata wala na hindi na nagbibigay. May 500 Gcash. Tapos noong kumuha na siya ng komisyon na 10%, nagbigay siya 850. Diba? Pero ang pamasahe, ganun pa rin. Diyos ko Lord. Kaya sana naman mag-isip-isip tayo mga sir. Mag-isip-isip po tayo. Napakamahal ng mga pyesa ngayon, napakataas ng maintenance, tapos kikita lang tayo. Ganun. Kaya lang naman yung iba nakakasurvive dyan. Kasi gagawin niya, ibigay kay Grab, ibigay kay in-drive. Pero kung pupusan mo si in-drive, wala, hindi ka kikita dyan. Karamihan sa pick-up nila, karamihan napakalayo ng pick-up. Mabilang lang sa daliri yung pick-up nandyan na mismo sa mismong location. Karamihan talaga malayo. Mas maraming paghihintay ng booking kasi
Kailangan titigan mo pa yung mga booking kung malapit ka doon eh. Mahirap yung tatakbo ka tapos nag-aantay ka ng booking eh. Kailangan nakahinto ka talaga sa isang tabi. Bilang na kagad yung oras mo doon. Hindi ka tuloy kay Grab, automatic papasok. Basta may booking na malapit sa'yo, papasok na kagad sa'yo. So yun lang. Pero wala naman tayong magagawa kung yung ating mga kaibigan sa tingin nila sa ngayon kumikita sila pag bumibigay sila kang in-drive. Hindi nila iniisip yung in the long run, diba? Kung ano ang mangyayari sa dulo, diba? Bakit hindi ba nila naramdaman yung kita kay Grab? Hindi man lang ba nila naramdaman yun na kumikita sila, diba? Bakit lilipat ba sila doon sa napakaliit ng pamasahe? Marami dito nagkaroon ng sariling sasakyan, nagkaroon ng sariling pangbibiyahe dito sa Grab. Dating taxi driver lang, di ba? Bakit pa tayo lilipat kung wala namang maayos na binibigay na incentive doon? So ganun lang. Sana maging matalino, mag-isip. Okay? So ayan, okay na. Nakakain na tayo, nakapagkape na, at nakapag-CR na. Paano ako dito sa 7-Eleven? Ito, 7-Eleven ito malapit. Bili tayo ng tubig. Okay. Kain na tayo ng saging. Mura man yung madaog-daog sa unggoy. Saging. Mura yung madaog-daog sa unggoy, yung saging. 6:38 na. Kailangan maka-online tayo bago mag alas 7 kasi sayang yung incentive. I-start ng alas 6 yun hanggang alas 10. So yan, try na natin mag-online, no? Natin kung may papasok agad. You know? Pak! Yan natin kung may papasok agad. Ayan, oh. Yan. Tingnan natin kung saan pupunta. Papunta lang din ng Makati, De La Rosa. 4-seater 153. 4-seater. Okay. Tara, pick upin na natin mga ka-PJ. Umpisa na ng bakbakan. Bakbakan sa araw na ito. Alright. Let's go. Wala tayong sasayangin na oras ngayon, kaya kailangan makuha yung incentive na 400 ngayon. At saka sana umabot tayo ng 5,000 dahil nga sinasabi nila yung araw daw ng Martes ang pinakamatumal sa kanila. Kaya i-comment nyo dyan kung ano yung pinakamatumal na araw para sa inyo, dahil susubukan natin biyahin yan kung matumal ba talaga. Okay. So ayan, ang oras natin mga ka-PJ ay alas 11:17 na ng magdatanghali, ano? At ang earnings natin ay 2,520 at 11 na bookings, no? Medyo malayo siya nung kahapon, kasi kahapon ganitong oras naka 3-2 na ba tayo nun? O 3-6. Oo. Ngayon ay araw ng Martes. Yan, titingnan natin kung maka 5,000 tayo ngayon. Kasi ito yung araw na mas maraming nagrereklamo dahil matumal daw pagka Martes, ano? Okay? So tuloy-tuloy lang tayo. Nandito tayo ngayon sa Fairview, sa may Dahlia, no? Nakapagkatid tayo dito. Sana makakuha tayo ng pabalik ng Maynila. At doon na rin tayo magtatanghalian siguro. Ang oras natin, no, alas 11:18 na. Update ko kayo ulit mamaya kung magkano yung ating earnings, ha? Okay. At yun na nga mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9:33. Okay? At yung earnings natin 5,170. Meron pa tayong 100 pesos na tips, oh. Sa apps. At naka 21 na bookings, ano? Ang medyo nakakalungkot lang dahil hindi natin nakuha yung incentive. Napakasakit na katotohanan. Isa na lang ang kulang, hindi umabot. Hindi talaga umabot. Ginawa ko naman ang lahat. Grabing cancel ko, ayun, oh. Grabing cancel ko para umabot, oh. 2 sunod para lang makuha. Ginawa ko malalapit kasi gusto ko sana malapit. Kaso wala talaga eh.
Ayaw talaga ibigay ngayong araw ang incentive. Pero di bali na. Okay na. Tanggap na tanggap. Naka-apply na tayo. Okay. So, yan. Bukas, tira tayo ng konti. So, ayan mga ka-PJ. Inabot na tayo ng alas 9:30 sa kakahabol sa incentive. Pero hindi talaga kinaya. Pero ganun pa man, ganun talaga. Kailangan natin tanggapin. Di bale, meron pa naman, marami pa naman susunod, okay? So ako ay hindi na magtatagal dahil medyo inantok na. At kailangan ko rin sumundot mamaya. Tira tayo mamaya dahil coding tayo bukas, no? Kuha lang tayo ng pangbigas bukas. Bago mag-tanghalian, uwi na tayo. Okay? Makakuha lang tayo ng pambiling bigas at pambili ng ginamos sa Bisaya. So yan na, ka-PG nyo, temporary signing off. Adios sa lahat.